Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano magiging ligtas ang mga nakatatanda sa panahon ng disasters and emergencies at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang mga opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa senior citizens. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa HealthAid Deutschland, Action Deutschland HIF o ADH at the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development o BMC. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayun, magandang hapon mga ka-seniors sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Lalong-lalo na ang mga ka-seniors kung masyadong sweet ang kanilang mga buhay. Dahil ngayon ay ang topic natin sa ika-32 episode ng ating Season 3 ay tungkol sa sobrang sweetness ng mga Pilipino, no? At tayo ngayon nagse-celebrate ng tinatawag na Diabetes Awareness Month. At ito ay sineselebrate ng Pilipinas sa ika-3 linggo ng Nobyembre, no? So ang topic natin ngayon ay tungkol sa diabetes at ang tamang pangangalaga kina lolo at lola. At mapalad tayo dahil meron po tayong 3 bisita ngayon na tutulong sa atin para maintindihan ang issue na to, no? Of course, ang unang-una ay si Doktora Joanne Ahos. Siya po ay isang doctor for the barrios. Alam nyo, idol ko yung mga nagtatapos ng medisina at umuwi sa probinsya at doon naggagamot at doon nagpapakadalubhasa, no? So you are a hero, Dr. Joanne. Mamaya ay magpakilala po kayo. Ang pangalawa po ay bago pala yun, si Dr. Joanne po, being Doctor for the Barrios, siya po ngayon ay nasa Municipality of Loreto, Agusan del Sur. Yan. At makakasama rin natin ngayong hapon si Mary Grace Curato. Siya po ay Rural Health Midwife ng Municipality of Loreto, Agusan del Sur. And of course, meron din tayong kasama na leader ng mga senior citizens. Isa po siyang presidente ng isa sa pinakamalaking grupo ng senior citizens, itong National Senior Citizens Advocates o Association. Ano na ba yung tawag sa inyo ngayon? Ano? Si Ma'am Marichu Arabejo. Mamaya po ay magpapakilala rin. And of course, nandito ang aking katandem, si Nanay Salve. So magandang hapon lang sa inyong lahat, mga ka-seniors. At sana po ay yung ating mga regular na tagapakinig nood, lalong-lalo na po kung kayo ay may mga issues sa diabetes, ay makibahagi po kayo sa ating talakayan. So magandang hapon po sa inyong lahat. Nanay Salve, your turn to say hello. Yes, Roy. Ako po ay nagpapasalamat na nandito tayo muli at may mga kasama tayo mga dalubhasa sa panggagamutan, sa pangkalusugang issue dahil ang usapin ngayon ay isa sa pinakamatinding mga sakit na mga nakatatanda dito sa ating bansa. And I would like to believe na kahit sa labas ng bansa man din ay mas maraming mga nakatatanda ang ngayon ay nagsasuffer ng sakit na ito. Ito yung diabetes, no? Kahit tayo mahilig ng matatamis, hindi lahat mahilig ng matamis naman na nagkakaroon pa rin ng diabetes for some other reasons na ipapaliwanag din sa atin ng ating mga bisita. And yes, ulitin ko yung pagbati mo sa ating mga taga-subaybay na hindi nagsasawang sumama sa ating talakayan dito sa chat. Please enjoy your listening and then participate. Thank you.
Okay. So ngayon ay bigyan po natin ng pagkakataong magpakilala ng mas malaliman ang ating isa sa mga hero ng manggagamot ng Doctors for the Barrio, si Dr. Joanne Ahos. Ma'am Joanne, Doktora, magpakilala po kayo ng konti para malaman ng ating mga kasenyor kung ano yung inyong ginagawa at bakit kayo nariyan sa liblib na lugar dyan sa Loreto. Okay po. Magandang hapon po sa ating lahat. Naririnig po ba ako? Yes po, yes. Loud and clear. Okay, thank you po. Magandang hapon ulit sa ating lahat. Ako po si Dr. Joanne Ahos. Originally po, from Tandag City po ako, Surigao del Sur. And then nag-enroll po ako sa medical school sa Ilocos, sa Vigan City. Doon po ako graduate. Opo, doon po ako graduate. Tapos nag-internship po ako sa Manila naman po, sa Medical Center Manila. After that, nung nakapasa po ako ng board exam, dito na po ako na-assign sa Municipality of Loreto sa Agusan del Sur as Doctor to the Barrio. And currently, I'm a DTTB or a Rural Health Physician ng Municipality of Loreto. Pang-apat na buwan ko pa lang po ngayon. Wow! So, ayan si Doktora ay nag-aral sa Ilocos, nag-training sa Manila, pero bumalik sa Mindanao para doon siya maglingkod. Kahanga-hanga po kayo, no? Karamihan ng mga doktor na kakilala ko ay gusto dito sa Metro Manila para malaki ang kita. Yan. Of course, ang ating pangalawang panauhin ngayon, palagay ko ito ay babad na babad sa mga issue ng mga health issue ng mga tao sa mga komunidad, no? Si Ma'am Marie Grace Curato. Siya po ay isang rural midwife. Ma'am Marie Grace, pwede ho bang magpakilala kayo ng mas malaliman po? Hello po. Naririnig po ba ako? Yes, Opo. Hello po. Good afternoon po. Ako po si Mary Grace Curato. Residente po dito talaga sa poblasyon, Loreto. Ano yan? I've been working as midwife here siguro mga 27 years na. So, kasama po natin. 27 years po. Wow! Oho. Sige po. Sabi na anak ni Ma'am Grace. Oo. Kasama po namin yung mga senior citizens, mga priority. Tapos, yung mga kasamahan din nating mga BHW, karamihan sa kanila, mga senior citizen na po. Opo. Ayun. So, ikaw ba'y senior citizen na rin? Doesn't look Malapit like na. Ha? Malapit na. Malapit na. Huwag kang magmadali, ha? At kailangan ka pa namin dyan. Okay. So, anything else? Meron ka pa bang gustong ipaalam sa amin tungkol sa'yo? Diyan ka ba nagsimula bilang midwife o dati ka nagtrabaho kung saan-saan? Dati po sa ospital. Dito pa rin po. I graduated at General Santos City. Mm-hmm. And then, after graduation, dito na po din ako sa ospital. And then, nag-transfer ako sa Rural Health Unit. Okay. So, yan. Si Ma'am Marie Grace, 27 years in the public service, in the service of the nation and the people. Yan. Of course, ang sunod nating magpapakilala ay kilala na ito ng maraming ka-seniors. Ito ay paikot-ikot na sa buong Pilipinas para magpakilala at mag-organisa ng mga ka-senior natin. No? Si Ma'am Marichu, siya po ang presidente ng isa sa pinakamalaking Senior Citizens Association. Ma'am Marichu, please introduce yourself. Yes, thank more. you. Thank you very much, Sir Floro, at of course yung katandem mo ngayon, no, si Ma'am Salve. Good afternoon, everyone. Good afternoon. At magandang hapon sa lahat po ng ating mga senior citizens, lalo na yung mga nanonood sa atin ngayon, hindi lang dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao, pati na rin din yun nasa abroad, no, who are watching us today. At ako po ay isang presidente lamang po at public servant, so to speak, no, ng isang organisasyon ng senior citizens, which is the National Senior Citizens Affairs
for Social Justice, Welfare and Development Incorporated. This is a nationwide organization. At kahapon lamang, Saturday, meron kaming medical mission, a series of medical missions doon po sa Region 8. At I am also a nurse by profession. I work with the private sector, with Cardinal Santos Hospital as the head nurse of the ICCU or the Intensive Coronary Care Unit. At saka ay nagtrabaho din pa ako, the first chief nurse po sa government service naman sa ospital ng Makati, sa lungsod ng Makati, bilang the first chief nurse po doon. So, alam mo, this is a very interesting topic ngayong hapon na po dahil baka nga yung iba hindi nila alam kung ano ba talaga itong sakit, delikado ba ito o hindi, o pinasantabi na lang. You know, I'm really trying Flora magsalita ng Tagalog. Nakakapag-Tagalog na rin ako ngayon ng straight kasi it's either Bisaya or English. So, maraming salamat, of course, Jose, for giving me this opportunity again to be a part of this makabuluhang programa at nagbibigay po ng magandang awareness, magandang edukasyon po sa ating mga nakatatanda ng ating lipunan, ang senior citizens. Ayan. So, Nanay Salve. Yes. You go with the first shot. Yes, ano po ang salamat. tatanong natin sa mga magagaling nating bisita ngayong hapon na ito? Siguro unahin natin yung alamin natin kung ano ba ang sitwasyon o kalagayang pangkalusugan ng ating mga nakatatanda sa inyong lugar, ma'am, doktora, sa Agusan del Norte at saka sa Makati, para naman kay Ma'am Maritza. Maybe we can start with doktora. Okay po, good afternoon once again. Dito po sa municipality namin dito sa Loreto, marami po talagang mga pasyente. Pasensya na po, may sasakyang dumaan. Marami po talagang mga pasyente na may diabetes. Opo, lalo na yung mga elderly po, no? Tsaka nanonotice ko po, ever since nung dumating ako dito, okay naman po yung deliverance ng dito, ng mga gamot, maintenance, kasi libre naman po yung mga metformin, ganun po. Pero minsan nga, nagkakaubusan din, gawa ng marami nga po talagang pasyente ang may sakit na diabetes sa lugar po namin. So, mahalaga po itong ginagawa natin ngayon para additional awareness po, no, sa mga pasyente, pati na din po sa mga pamilya nila. Kasi ang napansin ko din po kasi dito is yung patients na may diabetes, hindi lang po sa kanila yung sakit na yun hindi lang karga nila yung sakit na yun kasama dapat yung mga family members. Kasi yung compliance of medication, medyo tagilid po tayo doon kung iaano lang natin sa pasyente, lalo na pag sa mga matatanda. So dapat may guidance po ng family members as well. Kaya po pag nagko-consult ako, tapos yung pasyente, may kasama po siyang caregiver or anak niya or yung mga husband niya or wife niya, sinasama ko po talaga sa consultation, tapos ini-educate din pati. Para at least, hindi lang yung patient ang aware sa condition niya, aware din po yung family members. Ayun lang po. Pwede bang marinig natin si Ma'am Mary Grace? Doon sa inyong mismong lugar din. Naka-unmute. Unmute po tayo, ma'am. Okay. Sorry. Ayan po. Yes po, dito po sa atin, yun na nga po, totoo po yung sinabi ni Doc na marami tayong cases of diabetes sa mga seniors. Yung ginagawa po natin, nag-o-organize po ng one health caregiver sana per family. Nag-a-identify po tayo ng one health caregiver maliban po doon sa mga BHW. Tapos yun po dapat sila kasi ang tinitrain as caregiver po ng mga senior citizen, yung mga kapamilya nila. Yung bang sakit na diabetes, yung ba ay naka-sentro lamang doon sa mga rural areas o sa mga mga highly urbanized cities? Kumusta naman po ang prevalence ng diabetes, Ma'am Rachel? Okay, actually yung diabetes talaga, it's a chronic disease, no?
that is very common among mga nakatatanda, no, age 65 and over. It's about 33% po ito sa ating sa kabuuang populasyon ng ating mga senior citizens. So 33%, that's quite high, no? For people to have this diabetes. Kasi siguro kulang ng kaalaman, no? Dito din sa rural area, ay, sa urban areas, marami po din. Marami po, lalong-lalo na itong diabetes talaga, this is a lifestyle ailment, no? So alam mo naman dito sa ating city, sa urban areas ay marami tayo ditong makakain ng mga masasarap, no? So well anyway, basta 33% of that, at dapat malaman natin bakit nagkakaroon ng sakit na ito na yung iba hindi nalalaman na meron pala silang sakit, because this itong diabetes talaga is heredofamilial disease. Siya parang namamana. May explain ni Dr. Yan mamaya na we have types of diabetes, no, the 1 and 2, which is diabetes mellitus, isa lang yun. Pero anong pagkadiferensya ng 1 and 2, no? Ito ba ay namana since birth or kaya diabetes ay nakuha because of a poor lifestyle? Sir Floro, may nabanggit kanina si Ma'am Mary Grace. Na program nila sa it's very encouraging, very inspiring na nagsisimula silang i-train ang mga caregivers about families, kasi alam naman natin government cannot provide all those services sa lahat. So what other programs do you have, Doktora, na maidadagdag natin doon sa program ng inyong gobyerno? Aside from that po, meron din po kaming program na yung mga senior citizen mismo yung tinitrain, yung mga abled senior citizens po. So sila po ay mga volunteers lang po. So nag-volunteer sila para ma-train sila kung papaano din po magbigay o mag-render ng care sa kapwa nila senior citizen who are not able anymore. So ganun po. Pero bago pa lang po yung programa na yon, parang inaano pa lang po ngayon. Parang tawag ito, ini-improve pa po. Ayun po. Okay. So, ilagay lang natin sa maayos na konteksto, Doktora, no? Itong diabetes ay gaya ng sinimulan kaninang sabihin ni Ma'am Marichu ay may iba't ibang klase, no? At parang pagkakaintindi ko ay merong namana o may inborn, tapos may acquired. Pwede bang ipaliwanag mo sa ating mga kasenyor, kasi yung mga iba, nagtataka sila bakit sila may diabetes, bata pa sila, may diabetes na. Yung mga iba, nagkaka-diabetes, dahil umabot sila sa edad na 50. Ano bang mga issue, bakit nagkakaroon ng diabetes ang tao? Okay po. So, meron po akong hinandang maikling slides po. If pwede you po can akong share mag-share. po if you want. Okay po. We will allow you to share. Sige po. Ayan. Sige po. Visible na po yung ano ko? Okay. Ayan, oo. Visible na po. Okay po. I'll start na po. Okay, magandang hapon ulit sa inyong lahat na mga nanonood or nakikinig sa programa natin ngayon. So, ako po si Dr. Joanne Ahos, isang DTTB sa Municipality of Loreto, at under din po ako sa Department of Health, CHD Caraga. So, ngayon po, i-discuss ko po ng mabilisan pero short but concise ang patungkol sa sakit na diabetes. So, sa mga nanonood natin ngayon or nakikinig, ano nga ba ang diabetes? So, ang diabetes ay isang kondisyon kung saan yung katawan po natin nahihirapan o hindi makapag-regulate or ma-monitor or makontrol ang asukal po or sugar level sa ating dugo. So, dalawa ang rason nito. Maaaring kulang ang production ng insulin sa ating katawan or maaari ding wala or absent ito. So, kagaya ng sabi po kanina, bago po iyon, so ano nga ba ang insulin? Yung nabanggit ko.
So ang insulin po ay isang hormone. Ito po ay ginagawa or pinuproduce ng ating pancreas. So ang insulin po, ang ano po niya, ang importance po niya is para siyang vehicle po or sabihin na nating pintuan kung saan siya yung nag-aalaw para yung sugar na nandun sa ating dugo ay makapasok sa muscles natin, sa fat tissues natin, or ma-absorb ng ating muscles. So pag ang insulin natin ay kulang or wala tayong insulin, so wala tayong pintuan or wala tayong vehicle na kukuha dun sa sobrang sugar sa ating dugo. Kaya tumataas ang sugar level sa ating dugo. So kagaya ng sabi kanina ni Ma'am, meron pong iba't ibang klase ng diabetes. So ano-ano nga ba ang mga klase ng diabetes? So meron tayong type 1 at type 2. So ang type 1 natin, ito yung sinasabing insulin dependent. So ano po ba ito? So yung pancreas po natin ay nagpo-produce ng onting-onting insulin or kaya naman hindi siya nagpo-produce at all. So yan po yung type 1 diabetes. So kalimitan po sa mga mayroong type 1 diabetes ay mga bata po. So yung pangalawa naman, type 2 or adult onset diabetes. Sa type naman ito or klase ng diabetes, yung pancreas po natin hindi nagpo-produce ng insaktong amount ng insulin para i-manage po yung blood sugar natin. So kalimitan po sa mga may type 2 diabetes mellitus, yung pong mga elderly natin, no? So ano nga ba ang mga dahilan or mga risk factors kung bakit ang isang tao, kagaya ng mga elderlies natin, ay magkakaroon ng diabetes? Okay, so unang-una po, high blood, no? Yung mga, pasensya na po, maraming sasakyang dumadaan dito eh. Unang-una po, yung mga pasyenteng may high blood, no? Lalo na pag hindi nila kontrolado yung BP nila or hindi sila compliant sa mga maintenance medication nila. So, isa po yan sa mga risk factors ng diabetes. Pangalawa, yung mga matataas ang triglyceride. So, ano nga ba yung triglyceride? Kasama ito sa lipid panel natin. Kaya po kaming mga doktor, minsan po nagpaparequest kami ng lipid panel, no? Yung cholesterol, triglyceride, LDL, no? Ang pangatlo naman, gestational diabetes na tinatawag. Ito naman po ay nangyayari doon po sa mga buntis, no? Kasi meron pong mga buntis na before po sila nagbuntis, wala naman po silang diabetes. Pero simula nung nagbuntis sila, nagkaanak sila, nagkaroon naman po sila ng mataas na sugar level. So yun po yung tinatawag na gestational diabetes. So yung pang-apat naman po, high fat diet. So yung mga mahilig po sa mga pagkain na punong-puno ng taba, ganun po, no? So iwas-iwasan po natin yan, ha? Lalo na po yung mga pasyente pong mahilig uminom ng alcohol, no? Yung mga beer, kahit mga anong parahubog. Mga parahubog po. kung sa Bisaya pa, no? Mga parahubog. Okay. Ayun po. So dapat iwasan din po natin 'yon, no? Tapos, yung sedentary lifestyle. Yung sedentary lifestyle, ibig sabihin, kulang po sa ehersisyo. So, sa kaso po natin, sa mga elderlies po, syempre, ang hirap-hirap naman pong gumalaw-galaw, no? Kasi nga, may rayuman na, masakit na ang mga kasukasuan, ganun. Pero, kailangan din po nating mag-exercise kahit walking lang po or brisk walking 3 days a week, no? Magandang ehersisyo din po yan para sa atin. Yung next po na risk factor is obesity or overweight, no? So, kalimitan po yung mga nagkakaroon ng diabetes. Yun po yung mga matataba, no? Sabihin na natin malulusog, no? So, kasi prone po sila sa mataas na triglyceride, mataas na cholesterol. So, parang ano-ano na din po yun eh, parang mag-a-associate na po siya. So, pag high cholesterol, mag-lead to high blood pressure, no? Dahil sa atherosclerosis, ganun po. So, may complications na po yon. Yung next po is ethnicity. So, minsan po, isa sa mga risk factor is yung lahi. So, tayo po, mga Asyano, isa po tayo sa mga lahi kung saan dominant or prevalent ang diabetes mellitus, no?
At saka yung panghuli is aging. So, syempre, nabanggit natin po kanina na pag tumatanda na tayo, nagsa-start na po yung mga kung ano-anong mga sakit. So, isa sa mga risk factors po ng diabetes is yung old age po, no? Or yung edad po natin na makakategorize sa senior citizen, sabi pa nga nila. Mhm. Okay, so ano ba ang dapat gawin natin? So unang-una, na-stress out ko talaga ito with underline and red color font. Magpakonsulta po tayo sa ating mga doktor, no? Kasi importante po ito kasi malalaman natin kung meron ba tayong sakit. Una, malalaman natin. Pangalawa, mabibigyan tayo ng tamang counseling or tamang pagpapayo kung ano ang gagawin natin para makontrol natin yung sakit natin at ano ang mga dapat nating mga hakbang na dapat gawin, no? So, first, magpakonsulta sa ating doktor. Tapos, mag-screening tayo, lifestyle intervention, pharmacologic intervention, at sinama ko na din po yung psychosocial intervention. So, ano-ano po ba ang mga ito? So, ayan po. Kami pong mga doktor, pag may pasyente pong nagpapakonsulta sa amin at na-evaluate po namin or sa tingin namin ay parang may diabetes ito. So nagre-request po kami ng mga laboratories. So ito po yung mga laboratories, HbA1c, fasting plasma glucose. Hindi ko na po i-mention isa-isa kasi baka po mag-nosebleed na po kayo, no? Pero yung kadalasan po sa rural health unit namin, yung available lang po kasi sa amin is yung fasting blood sugar, no? So ito po yung nire-request namin, Glucose. FBS. Opo, fasting plasma glucose. So yung inaano namin sa pasyente, pag nagpakonsulta siya, papabalikin namin kinabukasan, sasabihin namin na mag 8 hours fasting bago magpakuha ng dugo, no? Tapos ito po yung basihan namin. Pag tumaas po siya na halimbawa ito, greater than or equal to 126 milligrams per deciliter, yun na po, maaano na po namin na may diabetes po yung pasyente. Madadiagnose po namin. Next po, biomedical. So sinabi ko na kanina mga diagnostic, yung FBS, ito yung fasting blood sugar, HbA1c. So dapat, pag alam mo na, pag sinabi na ng doktor sa'yo na may diabetes ka, may monitoring ka na dapat ng sugar mo, no? It's either FBS or HbA1c. Tapos ito, every 3 months, no? So every 3 months, babalik ka sa rural health unit or sa ospital para magpakuha ng dugo, ma-check kung mataas ba yung tumaas ba yung FBS mo, bumaba ba, or na-maintain lang siya, no? Tapos aside from that, kasi sinabi ko kanina na yung diabetes ay may mga complications, no? May mga associated sakit din siya, kagaya ng high blood. So, pinapakuha din namin po yung lipid profile na tinatawag. So, composed po ito ng triglyceride, yung LDL, HDL, VLDL, no? At saka cholesterol. Pagkatapos, nagpaparequest din po kami nitong AST-ALT para baseline lang din po para sa condition po ng liver natin. At saka sa liver. Tapos, creatinine din po as baseline din po sa condition po ng kidney natin. Kasi sabi ko nga kanina, may mga complications ang diabetes. So, naapektuhan niya yung kidney, yung liver, no, yung yung heart. So, ganun po. So, next is pagkatapos pong screen, no, or magawa natin yung mga laboratories, punta muna tayo sa lifestyle intervention, no? Hindi agad-agad dun sa gamot, no? Kasi pinaka-importante, mauna natin ito kasi ito yung nakokontrol natin eh. So tayong mga pasyente, tayong mga elderlies, ay kayo po mga elderlies, makokontrol po ninyo yung lifestyle ninyo, no? So meron tayong tinatawag na BMI, kailangan i-achieve or i-maintain ang normal na body mass index. Yung body mass index po, ito po yun. So, ito po. Dito po tayo sa classification ng Asians kasi mga Asiano naman tayo. So, ang normal po natin, 18.5 to 22.9. Ito po yung dapat natin i-maintain, no? So, excuse me, kinocompute po namin ito base sa timbang po ninyo at saka sa height po ng pasyente. So, halimbawa, naging 23.5 siya. So, overweight na yung pasyente natin. So, halimbawa, naging 26 siya. So, advise na natin yung pasyente obese 1 ka. Dapat mag-reduce ka na ng weight mo. Halimbawa, 35 yung BMI niya. So, obese 3 naman siya. Ganun po ito. Mm-hmm. So, next po,
increase moderate intensity physical activity to at least 150 minutes per week. Is-spread out mo yan at least 3 days per week. So, pero tayo, yung mga elderlies natin, hindi naman sila kaya na ng aerobic exercise na intense po talaga. So, pwede na yung sinabi ko kanina, brisk walking lang, ganon. So, mga 30 minutes sa isang araw or 20 minutes sa isang araw, ganon. Pero wag po nating hahayaan no more than 2 consecutive days without activity, na may 2 araw tayo na magkasunod na wala tayong ginagawa or hindi tayo nag-ehersisyo kasi parang mababaliwala lang din yung exercise natin, no? Yung pangatlo po, i-encourage ang diabetic diet. So ano po ba yung diabetic diet? Ito po, parati ko po itong dinodrawing sa consult ko. So ito po yung plato natin or pinggan natin, no? Diabetes plate method. So yung plato natin, hahatiin po natin, no? So yung kalahati, yun po yung kakainin natin ng mga non-starchy vegetables, no? So mga gulay. Tapos yung 1/4 nito, mga carbohydrate foods, no? Tapos yung another 1/4 nito, mga protina or protein. So example, mga itlog or yung mga isda, no? Tapos yung iinumin natin is tubig or mga 0 calorie na drink natin. So next po, aside sa diabetic diet, ini-encourage din po natin yung mga pasyente natin to have a dietary approach to stop hypertension or DASH diet. So ano po ba ito? So i-reduce po natin ang intake natin ng mga sodium or yung asin, no, yung maaalat na pagkain. I-increase natin yung pagkain ng mga pagkain na rich in potassium, kagaya ng saging, ganun po. Moderation of alcohol intake. So yung mga umiinom ng nakakailang bote sa isang araw, dapat natin, no, maglaylo na tayo, bawas-bawasan na natin. Pero mas maganda kung i-stop na talaga natin, no? Tapos increase physical activity. So ito po yung example ng DASH diet natin. Ayan. So sa DASH diet natin, ito po sa side na ito po yung mga dapat kainin. Sa side na ito po yung mga lilimitahan natin or mas maganda kung hindi na natin i-take, no? So sinabi ko kanina ito, asin, sodium intake, mga sweets, no? Mga inumin na puno ng ng asukal. So mga Coke, mga ganon, mga carbohydrate. Soft drinks. Soft drinks, no? Ganon po. Tapos mga full fat dairy, iwasan din po natin, at saka yung mga fatty meals. So dito po sa side na to, sa left side, ito po yung mga dapat nating kainin. So ini-encourage po natin yung mga pasyente na kumain ito, no? Gamit yung diabetic plates din po. So yung next natin is, ayan. So pagkatapos ng lifestyle intervention, so ito po yung mga kaya nating gawin on our end as patient, no? Pero syempre, pag hindi po natin magawa ito or kulang or yung effort natin is hindi kaya para makontrol yung diabetes natin, punta naman po tayo sa pharmacologic intervention. So example po, dito na po papasok yung mga gamot natin. Ito po, example lang po ito kasi ito yung kalimitan na available sa mga RHU natin or Rural Health Unit. Ito po ay metformin, 500 mg per tab, 2 times a day with meals, no, after breakfast and dinner. So pag nagre-reseta po ako nito sa mga pasyente ko, ini-emphasize ko po talaga na with meals. Kasi yung metformin, yung side effect niya is more on sa gastrointestinal natin or sa tiyan natin. Minsan, nagda-diarrhea, sumasakit ang tiyan. So with meals po talaga siya or after breakfast and dinner. So aside from metformin, marami po talagang mga gamot din na pwedeng i-take natin sa mga patients na may diabetes. So mga halimbawa lang po ito, pero marami po talaga. The list goes on. So ayan, metformin, glibenclamide, glimepiride, at saka glipizide. So aside from pharmacologic intervention, punta naman po tayo sa psychosocial intervention. Kasi po, minsan po yung mga pasyente natin, lalo na yung elderly, di ba, parang na sila yung feeling po nila na may sakit sila, tapos limited yung kanilang galaw. So, medyo naapektuhan din po yung mental health po natin, no? So, very important yung psychosocial intervention. So, nire-recommend po ng CPG for diabetes na bigyan po sila ng diabetes self-management education and counseling
No, ang DSMEC po, parang ano po to siya, package po, no? Kung saan ika-counsel po natin yung pasyente natin from kung ano yung reason ng sakit nila, pathophysiology, anong mga gamot na dapat inumin, papaano sila maging compliant sa medication, papaano yung support system ng kanilang pamilya dapat. So package talaga siya. So magandang ano siya, program para sa mga diabetic patient. So aside from that, dapat i-involve natin yung family members sa treatment plan at saka sa compliance ng medication. Kasi nabanggit ko din kanina po, kalimitan po yung mga pasyente natin is matatanda. Hindi na nila ma-remember or matandaan kung kailan sila titik ng gamot. Di po ba? So mas maganda pag meron po tayong one member of the family or kahit isa sa pamilya natin na alam po yung plano ng doktor para sa pasyente, para yung compliance po ng gamot is matuunan po ng pansin. Tapos lastly, educate and counsel the family members regarding the patient's condition. Very important po ito kasi po ang depression po is very prone para sa mga elderlies po na merong mga concomitant comorbidities like diabetes. So dapat po educate natin yun at i-counsel ang family members, no, para naman po maintindihan nila kung ano yung nararamdaman ng pasyente, hindi lang sa physical, no, kundi sa emotional din. Kasi sa family din po sa family members din po manggagaling yung support, no, para yung pasyente natin ma-boost ang confidence niya, ma-boost ang self-esteem, tsaka magkaroon siya ng gana na ipaglaban yung health niya, no, maging compliant sa medication po niya. So yan, yung goal po natin, lahat ng mga nabanggit ko kanina, yung pinaka-goal lang naman po natin is ma-prevent yung complications. No? Kasi sabi ko nga kanina, yung diabetes, marami siyang associated na mga comorbidities. No? Maaapektuhan ng atay, yung kidney, yung heart, marami pang iba. So ang goal lang natin kung bakit tayo magbibigay ng gamutan sa pasyente, para ma-prevent yung complications at saka ma-optimize ang quality of life ng pasyente, lalo-lalo na sa mga seniors natin, no? So, hindi naman natin parang hindi talaga for cure, but to optimize yung quality of life nila, at least man lang, no? Kasi elderly naman na sila. So, yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Good. Doktora, thank you very much for a very detailed presentation, ano? Meron lang akong tanong kasi ang mga may diabetes, iba-iba ang manifestation, ano? Iba-iba yung appearance. Bakit yung mga ibang may diabetes biglang namamayat? Tapos yung mga iba naman ang taba-taba pero may diabetes. Bakit ganun? Okay po. So yung mga gamot po natin, nabanggit ko kanina, marami pong mga gamot, no? So example yung metformin po, yung isang epekto po ng metformin is nakaka-reduce ng weight natin, no? So kalimitan sa mga pasyente, mga payat po, ganun po. I-share ko lang karanasan namin kasi yung husband ko is diabetic. Yung nung una, ang kanyang ginagamit ay yung metformin. Napansin ko po, pumayat ng husto yung husband ko at that time, tapos naging, yung mahina siyang kumain, yung nawalan siya ng ganang kumain. Pero nung mag-shift sa gliclazide, mas malusog, kumbaga, yung kanyang katawan ngayon, mas magana siyang kumain. Anong tawag dun sa gamot niya, Ma'am Salve? Gliclazide. Gliclazide. Glazide. So meron palang iba't ibang klase ng gamot. So ibig sabihin nito ay depende sa pagme-metabolize ng tao sa kanyang gamot. Kasi meron din akong mga kakilala umiinom ng metformin pero hanggang ngayon mataba pa sila, lalo pa nga tumaba. Pero yung mga iba namamayat. So nagtataka lang ako kung ano ang dahilan, bakit iba payat, yung iba tumataba. Bukod dun sa pumapayat sa tumataba, doktora, ano pa ba yung mga ibang manifestation niyan? Kasi may mga nagsasabi nakakabulag din daw yan. Yung mga iba may nagsasabing nagiging EDF. Okay, pwede bang ipaliwanag niyo yung mga ibang bagay na yan na nararamdaman o nakikita sa tao bukod dun sa mga measurements ng dugo?
Okay po. So kalimitan po, ano ko na lang po yung common. So may pasyenteng pupunta sa klinik ko, magsasabihin niya na, doktora, parati akong nauuhaw. Gusto kong umiinom ng umiinom. Tapos ihi ako ng ihi. Ganon po. Tapos minsan nagmamanhid yung paa niya, ganon. So kalimitan pagka ganon na po yung mga sintomas, nire-request ko agad ng FBS. And turns out, pagdating ng resulta, mataas po talaga yung kanyang FBS or sugar level. So yun po yung very common, polyphagia or inom ng inom, or parating nauuhaw, no? Tapos yung parating ihi ng ihi. Ganun po. Doktora, yung management ba ng diabetes ay pharmaceutical lang ang approach, o pwede ba dito yung parang naturopathy, gano'n, yung paggamit ng mga herbal medicines? Okay po. So kagaya po ng sinabi ko kanina, yung pathophysiology po ng diabetes, no, dahil sa insulin po, no, yung pancreas natin, it's either onti lang yung pinoproduce niya na insulin or hindi siya nagpo-produce at all, no. So sinabi ko kanina po sa management, magsa-start po talaga tayo sa lifestyle modification muna. Ano po siya, hindi lang po siya one way. Dapat yung approach po niya is parang maramihan po, no. So mag-start tayo sa lifestyle modification, and with it, with concomitant pharmacologic intervention din. Ganun po siya. Ganun po yung parang recommended na approach in addressing diabetes po. So, mas ang trend yata ngayon, doktora, mas nire-recommenda yung di ba? Yung nutrition ng approach. Kasi ako nasa pre-diabetic stage ako tapos ina-advise ako ng doktora ko na magkipag-usap sa isang nutritionist at aayusin namin yung aking menu, yung mga iplaplano yung aking menu. At mukhang okay naman, pero mahirap lang talagang sundin yung regimen ng nutritive approach. Ang tanong kung pwede bang mga food supplement na mga galing sa organic na mga pagkain ang inumin mo imbis na uminom ka ng metformin? Sa sa opinion ko po, sa opinion namin as doctors po, yung mga herbal or mga food supplements po, sinasabi naman din po yan sa mga advertisement na wala siyang hindi siya evidence-based po, no? Wala pang maraming pag-aaral or masusing pag-aaral or resulta na na-publish para diyan. Kaya nagwa-warning nga po sa mga advertisement sa radyo na sinasabi nila na walang therapeutic claims, di po ba? No therapeutic claim. Yeah. Yes po. So kaya masasabi namin hindi siya evidence-based. So doon po pa rin kami magsistick sa clinical practice guideline po, yung mga gamot po. Pero kagaya ng sinabi ninyo kanina, importante po talaga yung nutrition, no? So yung nutrition, doon po siya malalagay sa lifestyle intervention or modification. Pero ang pinagtataka ko, doktora, buhat nung ako'y umabot siguro ng mga 25 years old, lagi ko nang nababasa yung no therapeutic, no approved therapeutic claim. Bakit yung FDA hindi mag-research para patunayan nila kung meron nga o wala at nang tumigil na sa kabebenta yung mga networking na yan? Kasi kung totoong meron yan, bakit ang gobyerno, yung FDA na yan, bakit hindi sila ang mag-research at sabihin, concretely and proven na wala talagang epekto yan, wag na kayong bumili niyan kasi ang mahal-mahal. No, hindi naman mura yan. Correct. Bakit hindi ayusin ng gobyerno yan? At yung mga doktor na mga magagaling natin mga doktor, bakit hindi sila eksperimentan? Itong ampalaya na to, hindi pala totoong nakakatulong to. Wag na nating ibentang nagmumukhang gamot. Yun ang inaano ko kasi may mga ibang mga ibang herbal na sinasabi nila. Ampalaya Plus. Ang dami nilang proven na mga taong napagaling nila. At may mga testimonial. Bakit hindi once and for all i-resolve ng FDA yan o ng Philippine Medical Association? Bakit hindi i-resolve yan? Kasi may mga doktor nagbebenta rin ng
nagbebenta rin ng food supplement. Yung pala, hindi nakakagamot. Sino bang naglulukuhan dito? Yun po. Anong tingin mo doon, Doktora? Maganda po siguro ipaabot yung sentiment na yan doon sa mga nakakataas po yung sa kinauukulan po para sila mismo yung gagawa ng mga polisiya para po dyan. Di ba pwedeng Philippine Medical Association mag-initiate niyan para tigilan na natin panluloko sa mga tao, niloloko lang nila yung mga pasyente natin. Rejoinder lang, Sir Floro. Itong mga ganito. Yes, rejoinder, Sir Floro. Kasi siguro naman, hindi tatagal yan sa market kung wala naman talagang nararanasang mabuti yung pasyente. So I think mahalaga na yung FDA ay mag-ano ng polisiya, how long does it take for them to prove na ito ay walang therapeutic tawag nito, benefits. Otherwise, like you said, tanggalin na sa market. Pero kung ma-approve naman, sabi mo nga, 25 years old pa lang, ginagawa na yan. Why should not the government do the clinical trials themselves? Precisely. Kasi kaya nagiging mahal ang gamot dahil dyan sa gastos ng clinical trial. Kaya nga mahal ang mga gamot ng COVID dahil mahal ang magpalabas ng gamot sa gastos ng clinical trial. Bakit hindi natin gamitin ng gobyerno? O lahat ng senior gusto mag-volunteer. Clinical trial tayo, patunayan na natin ang palaya ay nakakamot. O bakit hindi gawin ganun? Okay, relax ka, Floro. Balik tayo doon sa Sir Floro, sandali. Yeah, because bago tayo lumayo sa ating usapan, alam naman natin that it was well explained kanina, but kanina ni Doktora, but ang diabetes kasi is a serious disease or ailment. Hindi po ito ay isang ordinary, because it affects many older adults. Ito yung sa ating edad, kailangan alam natin kung anong mga symptoms ng diabetes 1 and 2. Actually, they are diabetes mellitus. Na-explain kanina na yung diabetes 1 ay hindi nag-produce yung pancreas natin ng insulin or there is no insulin at all. Okay. So yung diabetes 2 naman, na-explain din na meron naman diabetes not enough to produce, Hindi enough yung production na makaka-control sa blood sugar. So, anyway, alamin natin kung ano ba yung mga simptoma ng diabetes na to kasi very very important ito malaman ng isang senior citizen na nakatatanda na ano bang mararamdaman ng isang diabetic, yes, kasi yung iba hindi siya na-identify or hindi masyado nararamdaman, like for example sa diabetes type 1 hindi yan nararamdaman ang simptoma. Okay? Hindi masyado yan ang symptoms kasi dito sa diabetes 2 dahil meron tayong there was a study made last October 2022 na there is hope, Ang diabetes, it has no cure. It has no complete cure, but it can be treated and you could live long, as long as you follow lahat ng mga regimen na gagawin mo. This is to prevent, di ba, yung ating type 2 diabetes, which is very common kasi ito Pero nahuhold ito. Tama ba, Doktora? This can be prevented if, ang isang nakatatanda ay very religious talaga. Not only taking medicines, kasi kanina pinag-usapan yung herbal treatment. Wow, kahit walang claim siya, but there are a lot of senior citizens na nakakaramdam sila ng relief, Nakakaramdam sila ng pagbaba ng kanilang blood sugar pagkain nitong mga supplements na to. And of course, isa doon na naniniwala ko yung plant-based talaga na vegetables na i-include natin sa diet. So, doon muna tayo sa symptoms, you feel more thirsty than usual, 'di ba? Yung kung halimbawa umiinom tayo ng 8 glasses, more than that, we feel thirsty, we feel we want to drink more. Lalong-lalo na cold. Oo, lalo na pag ang cold drinks at saka yung medyo may lasang drinks, So ito naman may lasa, ibig sabihin yung mga colored drinks, Tapos yung often ang urination, especially at night, nabanggit na yan kanina ni Dr. Nagigising tayo para umihi,
sa madaling araw, no? And then of course kanina mentioned losing weight, no, without even trying to lose weight, no? You will just have to lose weight nang wala ka man lang ginawa, no? And then presence of ketones in urine. Ito, tama yan, kasi kailangan talaga may blood test. Now, when you have already presence of ketones, which is acid in your urine, mas maraming komplikasyon ito. Ano meron sa urine? Tanongin mo si Doktora, ketones and the urines. That's why they ask ketones. That's why ketones, that's a protein, di ba? Yes, but it helps also, no? It kind of helps. But dito sa diabetic, hindi. A presence of ketones in your urine means something, no? And then you feel tired and weak. Yung fatigue, kahit na lang nag-walk ka lang o mag-akyat ka lang, madali kang mapagod, no? Ito yung meron ka talagang diabetes na. And then you feel irritable, 'di ba? Makausap ka lang ng isang nagkakaroon ka ng mood swings. You have mood swings, mood changes. Minsan ngayon ang bait-bait mo, minsan nai-irritate ka lang, meron lang magtanong sa'yo, irritable ka na. And then of course yung blurring of vision. Sometimes it comes naman if it's your blood sugar level ay mataas, no? You will have blurring of vision. And then also having slow source, no, healing source, sugat, tapos wounds na hindi siya gumagaling, okay? And then yung tingling sensation sa ating paa. This is one of the signs. Yes. Oo, and if there is sugar in the urine. Why I am saying this? Kasi meron din mga ailments na the same din ang kanilang mararamdaman. Parehong manifestation. Oo, the same manifestations doon sa signs and symptoms nila, no? Pero kailangan talaga visitation to the doctor. Hindi dapat tayo matamad o matakot. Actually, tayo mga nakatatanda, natatakot tayo magpa-check up, natatakot tayo malaman natin kung anong may diferensya tayo. And then we go to the specialized doctor. We go to the endocrinologist who is a specialist in diabetes, no? Para tama yung gamot na ibinibigay sa atin, tama din ang advice para sa atin. Now, itong mga medicines dito marami din kami mga gamot, no, na naibigay sa amin ng DOH, no? Syempre, this has to be prescribed by the doctors. Hindi yung basta-basta na ikaw may nagsabi lang, uy, inom ka nito, okay? Let's say, for example, all of these medications for diabetes like insulin, long and rapid acting yun, mabilis kagad yung effect niyan. Yung metformin, Dr. Bogani did class yan, no? Is that true? And then yung ating glipizide, yung puro mga side, di ba, Ma'am Salve? I am asking you if we have if we had Invokana here, na may available ba yan? It's a sodium glucose, no? Na binibigay din sa mga matataas ang mga blood sugar. Now, ito when I was still a student, pero malayo kasing agwat ng edad namin ni Doktora. Alam niyo nung ang normal blood sugar level noon 80 to 120. Ngayon pinalitan na, ha? 100. Below 100 na is the normal. So if it's already 120, that's already pre, 'di ba? Pre-diabetic. Ang pinakamataas if you have 200 and above, wow, this is something that more than 100 is already pre-diabetic nowadays. Yes. That's the new benchmark. Yes, benchmark. So ito yung pag-aaral na to ay noong last October 2022 lang na hindi tayo dapat matakot because ang diabetes can be controlled. Sinabi yun sa akin ng mga doktor na kaibigan kong dalubhasa, sabi nila, kailangan nilang babaan yung ay taasan nila yung gawin nilang 100 para kasi yung mga iba hindi natatakot. So mas marami silang mapiprevent kung ilagay na nila sa 100 para mas maraming maililigtas. Kasi yung mga iba maski 130 lang naman yan 150 lang naman yan okay lang yan, no? Pero alam mo tanungin natin si Mary Grace. Ito si Mary Grace, alam ko nakakaharap niya yung mga senior. Mary Grace, ano bang karanasan ko dun sa mga seniors na may mga diabetic? Ano ba yung mga palusot nila para parang baliwala lang sa kanila o dinideceive lang nila yung sarili nila? Ano ba yung mga naririnig mo nakakausap mo yung mga pasyente?
Nakamute ka, Mary Grace. Pasensya po. Hindi kasi ako masyado makapagsalita ng Tagalog. Pwede mo magpinisaya ba? Gitranslate ni Juan, gitranslate ni Ma'am Marichu. Bitaw. Kasagaran denial sila. Pero, ako lang istorya, no? Prior sa pandemic, naaman may mga activities. During mga activities sa mga non-communicable disease kasi yan na belong yung diabetic. We organize them. Yung mga medyo nakikita natin na nag-overweight. Oo, yun. Ino-organize natin, then naatay mga activities na ginahimo para sa ilaha. Giseminar mo. Oo, household teaching class ang tawag, ana. Seminars, they're teaching. The household teaching class, opo. Gikan din among ginalista kinsa ang naay nagakuha mig blood pressure prior sa mga activity, nagakuha mig blood pressure kauban sa among mga BHW o kasama yung mga BHW. We have 1 BHW per 20 household po dito. 1 BHW po per 20 household, and then 1 health caregiver per household. Sila din po ang nag-a-identify sino among the family ang magiging representative as health caregiver. Tapos, yon pag nakukuha na namin yung mga list nila, na-identify na sino yung mga hypertensive, sino yung mga diabetic, yung karamihan kapag hypertensive, diabetic, hypertensive na rin. O, ganyan. So, may mga activities tayong ginagawa. Dati, we have walking, nagwo-walking po sila 3 times a week. But, nung mag-pandemic na po, wala na. Sa mga families din po na wala silang pwedeng maging health caregiver, doon na yung nakikita yung volunteer. Sa mga yung mga senior citizen din na able pa, yung sinabi ni Doc kanina na yung mga senior citizen na able, sila din yung nagre-reach out doon sa mga senior citizen na wala ng kapamilya, wala ng mga anak, sila na lang sa family. Ma'am Mary Grace, besides yung pag-train niyo sa mga home caregivers at yung mga BHWs, ano pa ang ibang naitutulong ng gobyerno? Kasi alam ko yung DOH ay merong allocation ng mga medicines na i-distribute nila sa mga communities. Meron din ba niyan sa inyo? Yes po. Meron po tayo. Meron din tayo, kung para sa mga diabetic patients po, meron tayong insulin para sa kanila. Free po yun from the DOH. And then yung sinabi po ni Dra na metformin, yung glycoside, pesticide and glimepiride. Meron po tayo niyan dito. Binibigay po natin. Ibinibigay sa mga midwives para doon po sa mga barangay health centers. Meron po kaming stocks para available. Yung mga health caregiver nila sa bawat family, pagka dili available, dili makabisita ang dili ganahan o say magtinapulan ang mga senior, ang katong ilang health caregiver mo ay nagakuha. But we encourage them nga mobisita sa atong health center bisan once a month lang, bisan wala sila'y ginabati para mag-check sa ilang timbang o sa ilang BP. At then, ang DOH naghatag po og mga vaccine sama sa like yung sa pneumococcal, anti-flu. Opo, we have that. And then, natin dito sa COVID-19, yung our local government, the LCE po, the local chief executive po natin dito, may mga din sila, na nagbibigay din po si Mayor ng incentives para doon sa mga seniors na nagpapabakuna po. May cash at saka may milk, may mga groceries. Yan po. Okay. Sir Floro, meron ditong ilang suggestions at saka ilang questions. Medyo nagka-interest ako dito sa intermittent fasting kasi mukhang hindi pa ito nababanggit. Si Ahmad
Sabi niya, ayan, nagpapasalamat siya kay Dr. Ahos. Very comprehensive daw yung input. Tapos ang tanong niya ay, nire-recommend niyo po ba ang intermittent fasting para sa mga seniors na identified by diabetes? And then also, si Bing naman, Bing Hoyum pa, sabi niya, studies on metformin show that it damages kidneys. The liver. Why do Philippine doctors, The liver kidneys, why do Philippine doctors continue to prescribe? So baka pwedeng masagot ito, especially yung tungkol sa intermittent fasting. Iba yan. Meron ding recommendation si Daisy Leones tungkol sa usapin ng intermittent fasting. Oo, yes. So actually, yun nga yung isa sa mga debate na dapat na pag-usapan ng mga authorities sa Pilipinas. Kasi yung mga Europeans, I also travel to Europe sa trabaho ko, nakakausap ko yung mga kasenyor natin doon na may diabetes. Sabi nila, curable daw ang diabetes. At hindi naman daw metformin lang ang pwedeng gamot dyan. So, yun nga, meron daw mga, at the end of the day, nag-accumulate yung toxins na paunti-unti, maski na 500 milligrams lang yan, kung 20 taon ka nang umiinom yan, nag-accumulate din yung mga toxins dyan at makaka-apekto rin yan sa kidney at saka sa liver. So, maraming debatable issue, pero hindi nire-resolba ng medical community, hindi nire-resolba ng Food and Drug Administration, hindi nire-resolba ng DOH. I mean, that debate has been ongoing, and not even World Health Organization is resolving it because according to some people, they are all at the mercy of the pharmaceutical industries. Alam mo, pag minsan nagbiyahe ako, uma-attend ng mga international conferences sa mga doktor, naka-business class. Yung pala, sagot ng mga pharmaceutical companies yung kanilang pag-attend ng para lang maitulak nila. Mga drug pusher din yung mga ibang doktor kung isipin mo. In a way, yun, di ba? Drug companies yan, Sir Pero Floro. huwag nating ipitin si Dr. Ahos dito. Actually, alam natin, siya, pwede siyang mag-comment. Itaas natin, Sir Floro, hindi sa doktor o sa doktora, kundi sa DOH mismo. Kasi yes, DOH. For instance, yung metformin, yung supply na yan, na ipinamimigay ng libre, comes from them. DOH ang nag-aano niyan. So sila yung buyers. It looks free to the people in the community, but we are paying taxes. We are contributing to the government coffers, but the people who sign the contracts to make those available are gaining from it. Yes. Yun yung isang issue, but I mean, it's a reality that we have to discuss kasi ang dapat ibigay sa ating mga seniors ay informed decision. Yung bang metformin, totoo bang nakakatulong yan sa'yo? Yung bang maraming iba't ibang klase ng herbal, yung MX3, yung Ampalaya Plus, may mga generic na pangalan niya, pero may mga branding din yan at depende kung anong kumpanya yan. Pag international yung nagbebenta niya, mas mahal, pero wala namang Ampalaya dun sa kanila. No? Ano tingin mo dyan, Dr. Joan? Okay po, sir. Thank you po, sir, sa intense po na discussion. So, sa akin po, sir, pag may nagpapakonsulta sa akin, ini-explain ko po talaga. Kasi tinatanong ko at first, ano po yung mga gamot na iniinom nyo? Ano po, nag-herbal po ba kayo? Tapos marami ang sumasagot na, yes po, Doc, nag-herbal po ako. Ganito, ilang taon na po ako nag-herbal. So, ini-explain ko sa kanila na first, yung herbal, yun nga, walang therapeutic claim. At saka, may mga studies din po na nag-aano na makakasira din po sa kidney yung mga herbal meds, no? Hindi lang po yung mga pharmacologic na medication. Tapos sinasabi ko po sa pasyente, pinapaintindi ko po na ibabalance po natin yan. Lahat po ng mga gamot may side effects at may benefits. So babalansehin natin, ano po ba yung mas mabigat niya, yung benefits niya or yung side effects niya. So in terms din po sa yung pagkasira ng kidney,
aanuhin niyo po inaano ko din po sa mga pasyente ko na yung hindi ko nire-recommend personally po yung mga herbal medicine. Kasi nga po, di po ba yung mga herbal gawa yan sa mga sari-sari or combination ng yung mga dahon-dahon or mga herbs. Ang tawag nila dyan ay cocktail. Opo, marami po. Di po ba, yung kidneys po natin, ang liliit po ng ano niyan, ng mga veins and arteries. So, madodoble pa po yung trabaho niya. Kasi di po ba aanuhin niya yon, i-detoxify niya po, ipaprocess niya yon. So kung marami kang, parang ang dami, may isang pasyente po kasi, ang dami-dami po niyang mga herbal medication aside pa dun sa iniinom niya na maintenance medication. So pinapapili ko siya mismo, in-explain ko talaga sa kanya lahat, pinapaintindi ko, tapos tatanungin ko siya in the end. So ano po ba yung decision ninyo? I-maintain po ninyo yung maintenance medication ninyo or isa-stop nyo, magpapatuloy kayo sa herbal medication. At karamihan sa kanila, parang dahil sa naging aware sila at parang na-educate ng tama, isasabihin po nila na sa maintenance medication po sila kasi evidence-based. Kumpara naman dun sa mga herbal medication na although may maraming nagkiklaim na gumaling sila, pero testimony lang po yon, wala pong evidence. Ganun po yung ina-explain po ko po sa kanila. So dapat sana sa darating na panahon, once and for all, sasabihin ng DOH, itong herbal plant na ito based sa clinical studies namin ng 1,000 na o 100,000 na senior citizen, walang gumaling talaga o may gumaling 15 lang. Rejoinder sa sinasabi mo, Sir Floro. Rejoinder, may pondo ang DOH for research, for study. So, yung mga gano'n na questionable, pero may mga nagsasabing effective, may mga nagsasabing hindi sigurado, then it is the responsibility of DOH na mag-initiate ng isang research. And para once and for all, ma-determine yung mga questionable kung ito ay oo o hindi. Oo. Alam mo, Nanay Salve, kasi pagka medical doctor ka, tapos maging researcher ka, wala kang 5,000 o 1,000 every check-up. Andun ka lang sa laboratorio at naghahalo-halo ka lang ng ganun. Hindi ka naman susweldoan ng gobyerno ng 100,000. Bakit ako magre-research? Samantalang kung nasa malalaking hospital katulad ng Medical City, St. Luke's, isang pasyente, 1,000. O mga 10 pasyente ako, 10,000. Ka-Floro, contrary to that, actually meron studies ngayon na ginagawa because alam naman natin na there is no cure. There is no actually cure. Yes. No, that's not final. But our scientists, but our scientists kasi are working on the groundbreaking weight management study to help people with type 2, diabetes, into remission. Ibig sabihin ng remission is when glucose or blood sugar levels are in a normal range again. So, meron din tayo mga claims, yung sinasabi nila no therapeutic claims, but there were also studies about alternative treatment. Hindi natin pwede yan mawala because meron din mga studies made about the alternative or the herbal treatment, with regards doon sa mga plants. Kasi saan ba galing ang Western medicines? Galing din yan sa plants, di ba? So, in other words, we cannot discount the fact that there are also some alternative treatments, na talagang inaral. Why? Ganito yun, I remember kasi yung father ko, we went into Western meds. Remember na may cancer? We went into alternative. Saan yung doctor niya sa alternative? No less than the former secretary ng DOH, Gunstan, But anyway, ang sinasabi ko, ang diabetes na sakit kasi, ang daming complications ito. If this is untreated at hindi ito mabigyan lunas, lalong-lalo na yung mga walang pera, okay? Because it's very expensive to go into medical treatment, Western medical treatment, So they will resort to that. Itong diabetes talaga, ang complication nito, heart problem, meron tayong kidney disease, blindness, pagkatapos yung mga complication. So hindi natin pwedeng sabihin, okay? Because metformin, personally sa akin daughter-in-law, nag-gestational diabetes siya, she was taking this one, nagtitremor siya.
So, pinastop namin yon. Nakukuha mo. And then, she went into alternative treatment and she's okay. Just not taking anything. So, what I'm saying, if you believe in this, kasi doon sa alternative, hindi nila pinapa-stop ang Western meds. All you have to do is give a break for 2 to 3 hours, then you take. Okay, it's whichever comes first, the Western medicine or the alternative or the herbal medicine. Basta 3 hours ang pagitan dyan. And for me, I am a nurse by profession. I do believe in Western medicine, pero naniniwala din ako sa alternative treatment. Yeah, Thank okay. you. Yun nga yung sinasabi ko na sana naman once and for all the governments or World Health or whoever have the responsibility and the resources should once and for all do the real clinical trials to prove or disprove the herbal medicine. Yung mga pharmacological medicines na yan okay, inaral yan. And of course they have the fine print saying na may side effect yan, but it's in the fine prints. Not all doctors will discuss that with you unless you ask. So yun yung problema natin. Ngayon, si Doktora Joanne, sinasabi niya, ine-explain niya sa kanila. At okay yun kung ine-explain ng mabuti. But at the end of the day, yung mga pasyente rin, dapat nag-eksperimento rin sa sarili, hindi lang yung inom ng inom. Kasi ako, for one, yung mother ko, she was diabetic, but yung pagdating diabetes niya, mga 70 na siya. Pero ang pinanggamot niya talaga, hindi siya herbal medicine, ampalaya talaga mismo. So, tuwing kakain siya, kumakain siya ng ampalaya. Iniihaw niya, sinasawsaw niya sa bagoong. At umaabot siya hanggang 89. Pati okra, no? Hindi lumala ang kanyang diabetes. Okra. Oh, so, pati okra. I'm not saying na mali yung Western medicine. I'm not saying na mali yung herbal medicine. Ang sinasabi ko, once and for all, the authorities should resolve the debate and don't keep it hanging. Many people are profiting from this system by not answering it because they earn from both sides. No? Correct. And ibibigyan ka ng metformin pero bebentahan ka rin ng herbal. O di ba niloloko tayo noon? Pero I hope si Doktora nakataas ang kamay yata. Doktora Joanne, nakataas kamay mo kanina, hindi ba? Okay. So anyway, meron pang mga reaction dito sa ating mga tagapakinig noon, ano? Etong si Daisy Leones, binabanat na talaga yung intermittent fasting. Ang sabi niya, ay may positive effect yung intermittent fasting na totoong nakaka-improve ng kanyang health conditions at yung kanyang diabetes ay na-address ng intermittent fasting dahil nalo-lower yung insulin resistance daw. At yung kanyang diabetes ay sabi niya is basically on insulin resistance. So dahil china-challenge nila yung insulin production sa pag-intermittent fasting, nagkakaroon siya ng effect sa kanyang health, positive effect. Alam nyo, sa grupo namin sa Seniors for Seniors, ang daming followers ng intermittent fasting. Isa yan sa topic na pinag-uusapan namin at maraming nag-intermittent fasting at sinasabi talaga nila na meron silang proof. And I think 8 out of 10 na mga kausap ko na mga S4S members, Seniors for Seniors, nag-intermittent fasting sila at sinasabi nila may magandang effect. So, iyan ay debate na dapat sagutin. No? Sir Floro, gaano katagal yung intermittent fasting from the last meal and then skip? May progression. I do intermittent fasting in the real sense of intermittent fasting kasi nga intermittent Pero yung mga iba talagang continuous fasting sila. So every day yung mga iba they don't eat for 18 hours, may 14 hours. Nag-hypoglycemia na yan. Pero you should be watchful na hindi kayo magka-hypoglycemia. Exactly. But it seems that some of them are claiming na
They can go without eating for 16 hours, 14 hours, 18 hours. Meron pa nga meron pa nga ilang araw na hindi kumakain. Oo. They have chat groups. You should follow it. You should follow it. So anyway, meron pa tayong mga ibang comments diyan, Nanay Salve. Baka yes, interesado ako dito sa sinasabi ni Richard. Sabi niya, speaking of ketones, some doctors are promoting ketogenic low-carb diet. Is that good for a diabetic? High protein. Si doktora makakasagot niyan kasi high protein, which is also useful for our body, no? Mm-hmm. But for diabetic patients, it's not because a presence of that in your urine means something. So, hindi siya pwede. But we're talking of diabetes. If I think Dr. would say yung mga nasa 300 and above uncontrolled diabetes, no? Ay naku, nakakatakot yung diabetes na yan. Yung sister-in-law ko, hindi namin alam na may diabetes. Pinasok namin sa ospital. 600 yung sugar, hindi na nakalabas. Yeah. Hindi na nakalabas. Pero yun, tuwing hapon umiinom yun ng coke na sakto. Alam mo yung nauso ang sakto. Akala niya, dahil konti lang yung ininom niyang sakto, ayun, sakto, umabot ng 600. Saka sa sakto niya. Hindi na siya nakalabas na ospital. At Coma. Mula doon, natakot na kami buong pamilya. Lahat ng kamag-anak ko, hindi na kami nagso-soft drinks. Paminsan-minsan na lang kami nag-soft drinks after that. Okay. Anyway, si Manang Grace, Marie Grace, baka meron ka pang baka naakapang mga obserbasyon dito. Sa iyong mga mga pasyente. Ano ba mga istorya nila? Mag-istorya ka naman. Actually, sir, ako diabetic food ko once. Siguro mga 3 months ago, I was diagnosed sa FBS, no, na taas akong sugar, 8. Ginisitaan ko metformin for 1 month. Yet sad good ko. Pero prior ato nga mga simana kana mga soft drinks, mga milk tea, abusado na found out na ko nga sa diet lang yun ay healthy lifestyle. Kung mabalik na nahon, kung balikan natin yung sa dati ba noon na gulay, lauoy, isda, wala na fancy nga mga pagkaon like kanang gitigya sa mga sa kaninang mga dry fruits. Dry fruits, yes. Yung mga dry fruits, yes. And then sa mga drive-thru ba, kanang mga Jollibee and all, mention na tagdili ko pero kung iwasan na nato, mobalik ta sa una nga panahon, nung dati, simpleng buhay lang, natural nga kinabuhi, realize na ako nga, pwede di ay mobalik rata sa normal. Ako, after a month of taking metformin and then nagpa-HbA1c ko, normal lang man daipod ko. So, karon every month, nagpa-check ko sa akong sugar, RBS ang gani siya, normal na. So, wow. So, yeah, it means that it can be cured. No? Sometimes I'm higher than the normal. Sometimes I go back to normal. Pero ang sabi sa akin ng doktora ko, dahil umabot ka na dyan, baka diabetic ka na. Sabi ko sa loob-loob ko, yun ang judgment mo, pero sa akin, kung gusto kong bumaba ang sugar ko, napapababa ko. So you know what I do? I don't eat rice. I don't drink soft drinks. Pagka, meron kasi akong every 6 months na blood measurement, no? Nagpapa-blood test ako every 6 months. So, pagka malapit ako magpa-blood test, nagda-diet ako. Nagda-diet ako bumapasa yung H1B1 IC ba yun? Mali yan. Sa ako, 5 point something. Pero pagka namiesta ako, lalo na pag December, Christmas. Nag-8 siya. Hindi pa naman. Nasa 6 point something lang. Lampas lang ng konti doon sa 6.3, ganun, 6.5.
Pero ibig kong sabihin, dapat tayong mga may sakit, ina-eksperimentohan din natin. At tingnan natin kung kaya nating babaan. Siguro magandang i-explain ni Doktora Joanne. Kasi ang karamihan ng alam lang ay glucose. Pero meron kasing mas reliable yung H1B1C ba yun? Mas reliable daw yun eh. Kasi yun ay measurement for the past 3 months or so. Can you explain that, Doktora, para maintindihan ng mga kasenyor? Kasi pag nakita nila glucose level nasa 10 o 130, kinakabahan na sila. Pero pag tinignan mo yung H1B1C, nasa 5.8 o nasa 6, pasado pa yun, di ba? Opo. So yung HbA1c po natin, kagaya po ng nasabi ni Sir, yun po talaga yung gold standard po. Kaso ang nangyayari, kasi hindi lahat ng ospital or RHU available yung laboratory na yun. Kaya po, ang yung FBS. Common, FBS po, yung pinaka-common na. Pero pag HbA1c po, ang kailangan 6.5 po yung yung percentage niya po. Pag mas mataas diyan, considered na po. Pero yung isa pa, yung lower level, yung lower benchmark, masama rin yun, di ba? Pag mas mababa ka dun sa... Opo. Ka-Floro, yes. Nabanggit niya, Sir Floro, kasi yung husband ko nga, he's diabetic. Pero there are times na biglang bumabagsak ang kanyang, yung nanghihina siya. Siguro, kasi ang sabi ng doktor namin, yung hypoglycemia is the opposite of hyperglycemia, pero the same ang manifestation. So pag nagrereklamo yung asawa ko ng nanghihina siya yung nawawalan siya ng energy, iniisip ko kagad ano bang kinain niya kaninang almusal. Kung nagkape lang siya, kasi kung minsan ayaw niya kumain ng pagkain, walang gana, etc. Sinasabi ko, kung nagkape ka lang, by this time, gutom ka na. O kaya kahit kumain ka ba ng pandesal, 2 pandesal lang, alas 6 ka kumain, alas 10 na, ay tunaw na yan sa tiyan mo, wala na yan. So you need to eat something. Kasi isa din yan sa nagiging problema, yung hindi lang yung tumataas yung kanyang sugar, kundi ganun din yung pagbaba ng sugar. Sabi nga ng doktor, tatay, isang baso lang ang katapat pag nag-hypoglycemic ka, isang baso lang ng Coke ang katapat niyan. So mismo isang baso? Isang baso ng Coke. Para makyat. Oo, parang Floro. Oo. Kaya parang yung sinasabi mong sakto. Oo. Tatanong ko kay doktora kasi yung ating there are normal blood sugar by age, hindi pareho yung normal ranges natin sa mga younger age, So like for example, kung tayo mga adults, ang normal sa atin would be 90. Actually, normal pa rin ang 1 to 130 milligrams. Dati, milligrams percent. But now it's mg. Okay, or 5 to 7.2 ml, mml per liter, for adults. Now, 90 to 130 naman for children, 13 to 19 years old. Tama ba, doktora? So, hindi pareho ang ating resulta, which is normal to them. And then, 90 to 180 milligrams or 5 to 10 nm ay para normal siya sa 6 years old to 12 years old. At saka yung naman 100 to 180. Okay? Para sa atin, mataas na ito or 5.5 to 10 ay normal din ito sa 6 years old and under. So, ito ang ating ito yung ating sundin. So baka naman bata pa yon, sinabi na sa age group nila, sinabi na mataas, pero actually it's still normal for their age. 'Di ba? And let's also not forget kasi yung psychosocial sa isang nakatatanda, napaka-importante ito, So, paano ba natin iti-treat yung mga matatanda? Pero Ma'am Marichu, gusto kong sagutin muna ni Doktora yung sinasabi mo na
bawat age group ibang level ang ang passing. Na blood test. Oo, blood test. Yes. Baka magandang pag-usapan natin 'yon bago natin sagutin yung sunod mong tanong. Ma'am Joanne. Yes po. Tama po 'yun, sir, yung sinabi ni Ma'am Marichu po. Iba-iba po sa bawat age level po, no? So, ang recommendation po natin sa atin, pre-diabetes po, pag pag 100 to 125, yun po yung bagong clinical practice guideline po. Pag sinabi pong greater than or equal to 126 milligrams per deciliter, diabetes na po iyon. Pero yun ang debate ko dun sa isang doktora ko kasi sinabi niya sa akin, ngayon diabetic ka na. Sabi ko, bakit bumalik ulit ako sa minsan below 100, pag minsan dahil umiinom ka na ng gamot. Sabi niya sa akin, dahil umiinom ka na ng gamot. Sabi ko, di subukan kong hindi uminom ng gamot at mag-eksperimento tayo. Kasi parang yung sa high blood, pag may back pains ako, mataas ang blood pressure ko. Pag wala akong back pains, parang binata ang blood pressure ko, 110/70. Sabi ko, ano ba tong mga ranges na to, no? Kasi ito ay ito ay basis lang ng pagdidesisyon ng mga doktor at ng bawat isa kung kailan tayo mag-iingat. Pero yung mga boundaries na yan, Diyos ko, kung susundin natin lahat yan, hindi na magiging maligaya ang buhay natin. No? Pero paminsan-minsan, pag feeling ko, inom ako ng Coke, inom ako. Pagka gusto kong kumain ng ice cream, kain ako. Tapos, pag malapit na ako sa pag-blood test, titigil muna ako. Pag nagpa-blood test ako, pag hindi ako kumain ng ice cream, okay naman. Di ba? Sa totoo lang, sir, sa Floro. Dagdag ko lang po. Yes, Doktora. Okay, si Doktora. Nakamute ka, Doktora. Unmute muna. Ayun na po muna, Ma'am Salve. Yes, thank you. Gusto ko lang na nakaka-paranoid tuloy, nakaka-praning yung 125 na ako ngayon. Kinabuka, yung gano'n na paparanoid ka na kung minsan, what do I do? Di ba? Tapos, yun nga, ang hirap na kapag very strict tayo doon sa mga bracket na yan. Yung pag-inom ng Coke, kung minsan talagang kakailanganin mo ng something different na taste sa dila mo, di ba? Kung ang kinain mo ay medyo mataas-taas ang sodium, ang asin, ang timpla, kailangan mo ng something sweet para mabalanse. So ang ginagawa ko naman din, kahit konti lang, yung siguro mga 1/4 lang ng baso, 1/3 ng baso. Ayan. Para lang na Ma'am Salve, ito. Ganito may maliit ka dyan. Hindi ako bumibili. Nakasakto ka rin. Bawal ang advertisement dito, ha? Hindi siya sakto. Meron pa palang maliit. Bawal ang advertisement dito, ha? Mamaya, ikaw binabayaran ka, kami hindi. Sa province lang to. Mas maliit, mas malaki-laki lang yan doon sa Yakult. Sige, pa-explain natin kay Doc Joanne kasi mauubos na oras natin. Doc Joanne. Sige po, dagdag ko lang po, yung pasyente may prerogative po sila kasi katawan po nila yun, no? Pero i-remind ko lang po, no? Kasi lahat po ng mga nagpro-progress into complications, yun po yung mga pasyente na non-compliant sa kanilang maintenance medication. Reminder lang po yun. Kasi po, yun nga po, parang sinasabi nila na, okay naman na yung blood pressure ko, so mag-stop na ako ng maintenance ko. And then hahayaan na nila, dadating ang panahon, 200/90 na pala yung nila, yung BP nila for prone na for stroke. So yun lang po, reminder lang po sa ating mga elderly, sa ating mga nakakatanda na yung kadalasang pasyente na nagpo-progress po at nagko-complications po, yun po yung mga non-compliant or non-religiously complying their maintenance medication. Okay. Parang lang po, reminder lang po yun. That's very good, no? Kaya nga yung sinasabi ko sa mga kaibigan ko, basta, kaya nga tinawag na maintenance yan, i-maintain mo na. No? Kaya nga maintenance Pero yung pagkain ng masarap na pagkain, maintenance din yun. No? So, alam ka namang hindi ka nakakain ng masarap o hindi ka nakakain ng ice cream o ng cake. Pero, yun nga, anything that is excessive is bad. But anything that is also below what is needed is bad.
So, kailangan balanseng buhay. Hindi naman nila sinabing huwag ka nang iinom ng coco, kakain ng ice cream. Kung dati 3 baso, 2 baso na lang ng ice cream ang marami kainin pa rin mo. yung 2 baso. Hindi, dati kasi 5 baso eh. Nanay Salve, may mga komentaryo pa rito. Yes, oo. Kanina, meron dito si Lily Nanghihinayang Vargas. din ako na hindi natin mabasa ito. Ito, meron akong classmate, si Lily Vargas. Sabi niya, Floro, the FDA should be conducting the clinical trials for all those food supplements. I believe FDA ensures the safety and effectiveness of any product before it issues product certificate of registration for distribution in the market. So dapat sana kung walang no clinical trial at no approved therapeutic, huwag nilang payagan magbenta. Bakit nakakabenta? Di ba? Yun nga yung beef ko sa mga authorities na yan no? And then meron sinabi dito, karugtong nung sinasabi mo Floro na bakit pinapayagan, ang sinasabi ko naman din, bakit tumatagal? How long does it take for them to prove kung okay yan o hindi? If it takes 1 year, no. something it. Pero I think it's more of the fear that it might be proven correct, and then the big pharmaceutical companies will lose their market. Yes. In the meantime, sayang naman yung binabayad sa kanila. It might be proven ineffective, and the networking companies will lose their market. So and the doctors will lose and their some doctors commission. benefit from both sides. They sell both pharmacological and herbal. Where is the ethics there? Yung kay Tomas, gusto kong banggitin itong kay Tomas na sabi niya, kung regular 2 to 3 weeks ba kumakain ng dahon o bunga ng ampalaya na nakahalo sa ulam na gulay, meron kaya itong toxic effect sa kidney. Ayan, si Manong Tom, yan si Manong Tom, may agriculturist yan. Yun, kung yung pag-inom ng mga nilagang halamang gamot ay di rin mabuti dahil di naman natin alam yung proseso, dami at kung dapat gaano siya katagal pakuluan, yung mga ganon. Yan, meron pa dito, mga nilagang halaman, kay Phenoscera naman to. Nilagang halamang gamot ay di rin mabuti. Kay Bing Huyum pa, when your CBG level in the morning, lunch and evening are within the normal range. HbA1c will be normal too. If however you have peaks and valleys, ang ordinary kasi nakatatanda, takot sa mga ganitong mga pangalan ng mga etc. At saka, di ba usually, lalo sa probinsya, we don't have the facility na i-check ang ating mga blood sugars on a daily basis. So, I think mahalaga yung malaman nila kung kailan umaatake sa kanila yung hyperglycemia o yung hypoglycemic na karamdaman. Kasi pag ganito, siguro sa mga clinics na yan, sa mga hospitals na yan, ma-determine. Not so much on a household level. Ayan. Oo, di ba? Oo. Pero ito sabi nga ni Ginoong Bing Huyum pa, no? Sabi niya, I insisted to stop taking metformin meds and for 5 years purely on insulin shots. So tinigil niya na raw at buhay pa naman siya. Nakaka-interact natin ngayon. I hope he is taking something, no? As an alternative. Yes. Insulin. And then ayan. So alam nyo, ang sarap ng kwentuhan natin. Pero lampas na tayo sa 4:00, hindi natin namamalayan. No? Masarap ang usapan natin So anyway, siguro mga huling pananalita na lang, no? Kung may mga mensahe kayo sa mga otoridad o sa mga kasenyor natin o sa mga nagne-networking ng herbal o nagtutulak ng mga pharmacological medicines, magsalita kayo, tingnan natin kung anong reaksyon. Yan. Unahin natin si Ma'am Mary Grace. Ma'am Mary Grace, nakakang mensahe. Well, Basi, damo ka pa obserbasyon dito. wala na po. Pero yun na nga, prevention is still better than cure. So, let's live a healthy life po. Yun.
Si Ma'am Joanne. Recommendations, comments, suggestions? Opo. So, ayun po, dapat, alam niyo po yung mga sintomas na dapat ninyong bantayan. Pag nakaramdam na po kayo ng mga sintomas na yon, huwag po kayong matatakot na magpakonsulta or lumapit sa ating mga doktor. Kasi mas maganda po yung educated kayo or well aware kayo kung ano yung kondisyon na nararamdaman ninyo. Tapos pag may recommendation sa inyo or counseling na gagawin sa inyo, sundin nyo po sana, no? Pero yun nga po, nasa patient, prerogative ng pasyente kung ano yung gusto niyang gawin sa sarili niya. So ano naman po ang magagawa ng mga healthcare professional kung hindi nyo tutulungan yung sarili ninyo, no? So, yun lang po. Be healthy po all the time. Thank you. Bago ko pagsalitain si Ma'am Marichu, itatanong ko rin sa kanya ito kasi ang dami niyang binanggit. Alam niya yung mga simptomas. Pero may dalawang simptomas akong naririnig sa mga kaibigan kong may itong diabetes. No? Yung iba, laging nangangati kung saan-saan makati sa katawan. Yung iba, ayaw niyong banggitin kasi nagkakaroon sila ng erectile dysfunction. No? Pwede bang paliwanag niyo yun ng konti, Ma'am Marichu, bago kayo magbigay ng mensahe? Okay. Palagay ko si doktora ang makakasagot niya, no? Kasi physiological yan eh. Pero talaga totoo yun. Pag yung meron talagang diabetes no, isang lalaki, no? Talagang meron siyang dysfunction talaga sa kanyang hindi na siya it is hard for him to function normally. Oo. Okay. Kasi at saka yung itchiness, kanina na-mention natin yan, doktora, di ba? Na magkakaroon ka talaga ng pangangati all over the body pag ikaw ay talaga diabetic. Oo, yun. Isa yun, talaga yung mga symptoms. Ayan mga kasenyor na mga kalalakihan huwag na kayong magtaka. Baka mamaya, hindi dahil sa katandaan ninyo, baka kayo may diabetes. Kung kayo iinom ng tamang gamot, baka hindi na kayo bibili ng mas mahal na gamot. Maybe this is also because of the medicines that they are taking, no? Not only for diabetes, but also for other illnesses, no? Well, anyway, Ka-Floro, I'd like to say thank you, no, kay daghan salamat, Doktora Joanne, at syempre magkikita-kita tayo si Ma'am Grace, no? Mary Grace. Well, tayo mga nakatatanda, we can still live longer as long as, we follow yung ating mga sinasabi dose, no? Not the don'ts. The dose and the don'ts. Okay, like number 1, talk to your doctor. Consult a doctor. Keep on exercising daily to lose weight. Kasi isa ito sa very important, no, para sa isang diabetic patient. You have to check your blood pressure level. Blood sugar level. Ewan ko lang doon sa rural health kung meron tayo doon yung prick lang. Prick lang. CBG okay. Po. So we have that. And then stay hydrated. Very important. Drink a lot of fluids. And then of course, religious medication. Siyempre, gusto ko din, ito kasi hindi ko kanina na-mention, about ano yung pag-aalaga, no? Ano yung ating role, no? As caregivers, tayo mga leaders sa mga senior citizens, no? Na meron mga diabetes, no? Sabi ko nga kanina, very irritable sila. So, and number 1 is do not nag at them. You give them reassurance, no? Encourage healthy living sa kanila. And then also, attend diabetic support group. Kasi meron tayo sa buong Pilipinas, meron tayo sinasabing support group for those diabetics, no? So, para tayo natututo, nabibigyan din tayo ng encouragement, inspiration galing sa kanila. And then, we also have to offer to attend, no? Kung po pwede lang makapunta tayo, samahan natin ang ating mga pasyente, ating mga kasama natin sa doctor, when they do their consultation or appointments. And then we be very observant also yung blood sugar level. And then we can exercise together. Hindi naman ibig sabihin, Ka-Floro, na yung Zumba, hindi natin kayang senior citizens. Kayang-kaya pa natin yan, no? Mag-Zumba dancing, no? And then you have to be very positive. Okay? So you will Sir Floro, kasi meron kang diabetes, you will still live 100 years. Okay? So maraming salamat, Kose. Gusto ko rin din batiin yung ating Region 8, Region 3, Region 4A sa buong NCR.
BARM, na mga kasamahan namin dito sa NISCA, sa National Senior Citizens Affairs Incorporated. Good afternoon everyone. Kosi, maraming salamat. Ayun. So, dagdag ko lang dun sa sinabi mo, do not nag them, but do not deprive them also. Pag minsan pakainin nyo naman ng ice cream, painumin nyo naman ng Coke, baka mamatay na yan, hindi man makatikim. Okay. Sige, Ma'am Salve. Yes, karugtong lang muna nung sinabi mo. Sometimes kasi, I do not nag, I do not deprive. In fact, I am the victim. yung walang kaabog-abog, bigla, ang ganda-ganda ng usapan, bigla na lang magwawala. Di ba? Yung pasyente. Yung aking pasyente, yung aking husband. And then, yung gusto mo ng Coke? Pag tinanong ko, gusto mo ng Coke? Kamisyaan. Yung ganyan. Tapos, naman, kunti lang. Hindi naman kailangan isang bote ang inumin mo. Di ba? Kailangan mo din yan kasi, di ba, there are times nga na sumusumpong sa kanya, hypoglycemia. So, pag inano kita ng konting matamis, kailangan mo rin yan. Hindi naman kailangan tanggihan mo lahat ng matamis. So anyway, ito para sa siguro sa lahat ng mga pasyente ng hindi lang siguro ng diabetes, pinag-usapan kasi natin ito. But this goes through with other ailments. The patient himself should be more observant and should be aware kung ano ang nararamdaman ng isang tao at saka ano ang ibig sabihin nito, anong sakit ito. So that siya mismo ay matutong i-manage ito. Kasi there are families na walang available na magbibigay ng care sa iyo. Sometimes you're alone o sometimes dalawa lang kayo. You need to be proactive din sa sarili mo. And then be compliant kasi kung minsan ayoko nang iinom ng ganyan kasi hindi naman niya nakakatulong. Ano ka ba? Doktor ka ba? Di ba? Di ba? Kasi isang buwan na akong umiinom niyan, hindi naman ako gumagaling. Naku, maintenance medicine yan. Ibig sabihin, hindi lang isang buwan yan. yung ganong hirap mo ng pagpapaintindi sa isang pasyente, masyadong matigas ang ulo ba? Yun. So, patients should be compliant sa kung ano yung inireseta sa kanyang mga gamot. And then also lagi kong sinasabi na let us not demand so much from government. Let us not be overly dependent on what government will do for us. Tama yung approach ni Ma'am Mary Grace about training caregivers per family. Mahalaga din talaga na bawat pamilya ay magkaroon ng isang may kusa na paglalaan ng kanyang panahon para sa may sakit. But it happens na kung minsan meron talagang family na walang available dahil siyempre depende, may mga nagtatrabaho, work from home nga ay 10 oras naman, di ba? So hindi rin so mahalaga yung pagtutulungan ng pasyente at saka noong caregiver at saka yung ating gobyerno. Yun lang. Iyon. Okay, ayan mga ka-seniors. At pati na rin yung mga mas nakababata kaysa sa mga seniors na nakikinig noon sa atin, lalong-lalo na yung mga nagke-caregiver sa mga seniors, no? Ang dami nating natutunan kay Dr. Joanne at saka sa mga karanasan ni Ma'am Grace at saka sa mga karanasan ni registered nurse Marichu Rabejo, no? At of course kay Nanay Salve na meron siyang inaalagang diabetic, no? Ako naman sa aking gana ay ang masasabi ko lang, para maging maganda ang buhay natin at humaba, dapat balanse, no? So hindi naman nangangahulugan na pagka may diabetes ka na, huwag ka nang kakain ng matamis, iinom ng matamis, no? You also deserve to enjoy and taste life, but don't be excessive. At dapat ay balanse, no? Balanse ang nutrition. At ito hindi natin nabanggit, no? Ay kailangan ay balanse rin yung pagtulog. Kasi pag sapat ang tulog mo, yung katawan kasi natin, pag natutulog tayo ng maayos, tama sa oras,
may healing capacity yung katawan natin, no? So nag-heal ang body natin pagka rested tayo. So iwasan natin ang stress, kumain tayo ng tama, huwag sobra, at anything na sobra ay talagang nakakasama. Pero huwag din nating i-deprive ang sarili natin dahil konti na lang ang buhay natin, maikli na lang mga kasinyos, no? Tapos hindi ka pa titikim ng konting ligaya paminsan-minsan. Wag naman, no? So, ngayon kung talagang oras mo, oras mo na. Pero kung may maintenance ka at may pambili ka naman ng maintenance, di mag-maintenance ka. Kung may pambili ka ng herbal, di mag-herbal ka. Kung kaya mong pagsabayin at wala naman siyang problema, di pagsabayin mo, no? Yan ay bago mo gawin yan, pag-aralan mo ng sarili mo at kumonsulta ka sa mga otoridad at magbasa-masa ka rin at mag-aral ka rin. Para sa ganun, wala kang sisisihin kung may mangyari sa iyo, no? So, para sa mga nangangalaga, ganun din. Mag-aral din kayo. Magbasa-basa din kayo at tingnan natin kung ano yung mga dapat tingnan sa mga pharmacological medicine at saka sa mga herbal na yan. Ang isang conclusion at take-away dito, parehong may positive effect yan at parehong may mga negative effect yan kasi nagkakaroon yan ng accumulation ng mga toxins at toxicity, no? So ang isang magandang solusyon diyan ay uminom kayo ng tubig, pero may mga scientists ngayon nagsasabi pag minsan daw ay masama rin ng sobrang tubig, no? So masyado tayong ginugulo ng mga ibang dalubhasa. Kaya ang pinakamaganda diyan, mag-aral kayo ng sarili nyo at mag-conclusion kayo kung saan kayo masaya at i-validate ninyo sa mga may marunong, mas siguro mas komportable at kontento kayo sa buhay. So yun lang po. Sana ay yung mga may diabetic ay ma-maintain ninyo yung inyong blood sugar levels at kung naniniwala kayong curable yan, baka ma-curable nga, no? Mawala na yan, no? Pero kung hindi kayo nakikinig kayo na hindi na makikure yan, i-maintain na lang natin para hindi lumala. Yun lang po at maraming salamat mga kasinyors. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. Of course, magpapasalamat tayo sa ating mga kasama sa KOSE na nagbibigay sa atin ng plataforma na pag-usapan ito. Salamat sa mga tagapakinig natin, sa lahat ng mga kasama nating seniors, associations and organizations, sa mga kapatid nating taga-COPAP, sa mga kapatid nating taga-NSCA, sa mga kapatid natin sa Seniors for Seniors, at lahat ng mga organisasyon ng mga senior citizens na nakikinig sa atin. Sana ay magtulungan tayo para magkaroon ng mas malusog na Pilipinas. Maraming salamat po.